Mapagpalang umaga, kapatid. Yan, batiin nyo naman. Tanungin mo rin yung nasa tabi mo, sa likod mo, kumusta ka na, kapatid? Kumusta na daw siya? Nakangiti ba? Pag hindi, pangingitiin natin. Yan, sa biyaya ng Panginoon. Praise God! Ngayong umaga po, wini-welcome muna namin ang lahat ng nandito. Purihin ng Diyos. Kayo ba'y natutuwa dahil nandito kayo? Kayo ba'y natutuwa dahil yung katabi nyo, kasama nyo ngayon? Sabi nila, sino yung katabi ko? Parang nag-isip pa, pagpapala ba to? Lahat po nang nandyan sa tabi nyo, pagpapala yan ng Panginoon. Amen? Kami po'y natutuwa kapag nakikita po namin kayo na ang puso nyo'y nandoon, yung kauhawan, talagang sumamba sa Panginoon. Ngayong buwan pong ito, ang buong JIL Church Worldwide, ang tema po natin ay Revival, a call to intentional soul winning. Pwede po nating sabay-sabay basahin. Ready, go. Ayan, gawin po nating makatotohanan yung revival. Again po, ready, go. Ayan, kasi parang hindi revival yung binabasa. Ayan, revival, a call to intentional soul winning. At alam naman po natin, ang revival na yan for almost lagpas isang taon na po, ay nagkaroon po tayo ng pag-iyak, panalangin, paghingi sa Panginoon na tayo po ay gisingin ulit, buhayin ulit, kaya nga revive, di ba? Someone or something na wala ng buhay, wala ng sigla, pero bubuhayin, dudugtungan, lalagyan ng apoy ng Panginoon. Yun po ang prayer natin, mga mananampalataya. Tama po ba? Tama po ba? Dapat hindi natin gugustuhin, bagamat dumarating, no? Na may punto ng ating buhay, ng ating pananampalataya ay umaandap. Maaaring may mga pagsubok pero kailanman hindi bibitiw sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Praise God. At dahil po revival, a call to soul winning, nung mga nakaraang 2 linggo po, no, ay puro encouragement yung binibigay po sa atin. Una, tinuro po yung kahalagahan ng isang kaluluwa. Dahil kapag binasa po natin yung Luke chapter 15, marami po dong mga hinahanap. Bakit po hinahanap? Dahil yung naghahanap, tinuturing nilang importante ang bagay o tao na yon. Amen? Kaya yung parable of the lost sheep, na wala yung isang tupa, 99, 100 yon, 99 nandyan, pero may isang nawawala, pinagtiyagaan ng shepherd, nakita niya, tuwang-tuwa siya, sinampal niya sa kanyang balikat, tinawag niya yung mga kapwa shepherds niya, sabi niya, lika magdiwang tayo. Ano pong sabi ng Panginoon? Nagsasaya ang kalangitan sa isang taong magsisisi sa kanyang kasalanan at who repent, no? At tatanggapin si Jesus sa buhay niya tagapagligtas, nagkakaroon po ng party sa kalangitan. Amen! Palakpakan nga po natin si Lord. Ganun din po, no? Sa lost coin, pati dun sa prodigal son, yung story na yan, binibigyan lang po ng punto na napakahalaga ng buhay o kaluluwa ng isang tao. Sabi nga po sa Lucas, no, sabi diyan, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his only soul? Sinasabi lang puro na hindi kapantahin ng iyong kaluluwa ang mundong ito o ang karangyaan ng mundong ito. Sinasabi lang doon, hindi worth, no, ng mundong ito ang buhay mo, ang kaluluwa mo. At ang buhay na yan, kinakailangan, yaan ay nasa presensya, yaan ay nakasuko sa ating Panginoon. Amen? Nung nakaraang linggo din po, no, nagbigay po ng mga ibang attitude. Bakit po ba? Paano po ba ang ating mga attitude kapag tayo po ay nagso-soul win? Ang ating pong title ngayong umagang ito is Evangelism is our assignment. Ayan. Evangelism is our assignment. Sabi siguro ng mga estudyante, bakasyon pa. Ayan. May assignment. Sabi rin siguro ng mga teachers natin nandito, dahil tayong mga teachers, bakasyon pa eh. No? Pero ang mga mananampalataya ay binigyan po ng ating Diyos ng assignment.
Pag sinabi pong assignment, inassign sa'yo, itinalaga sa'yo, ibinigay sa'yo na task, gawain na dapat mong gawin dahil iniutos ng ating Panginoon. At alam po natin, sabi po sa Matthew 28, we are commissioned. May commission, the Great Commission. Pag sinabing commission, CO, hindi po lang yung isa, hindi lang po yung dalawa, hindi lang yung pastor, kundi lahat ng mga mananampalataya ay sama-sama doon sa misyon ng ating Panginoon. Amen? Sabi po sa Jude chapter 22, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, as you must show yourself to those whose faith is wavering, rescue others by snatching them from the flames of judgment, show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Ang assignment daw po natin, sabi diyan sa Colossians chapter 3 verse 12, tayo na mga pinili ng Panginoon, binanal, minahal ng ating Diyos. Dinamitan tayo ng Panginoon ng compassion. Ang ating assignment sa ating Diyos ay mamuhay tayo na punong-puno ng habag, ng awa, punong-puno ng pagmamahal o pag-ibig, lalong-lalo na po sa mga tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Sabi diyan sa Jude 22, no? You must show mercy to those whose faith is wavering. Dapat yung mga aandap-andap na ang pananampalataya, baka may mga Kristiyano na tumalikod sa Panginoon o nahiya na, hindi na alam kung paanong babalik sa church o bumalik sa dating buhay. Sila po yung mga tinatawag na faith is wavering. Yung mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon, sabi diyan, rescue others by snatching them from the flames of judgment. Ang mga anak ng Diyos, tayo po ay tinawag ng Panginoon para mag-share ng gospel. Kaya nga intentional soul winning Dapat po talagang deliberate, sinasadya, may intention ka, nakaschedule na yan, talagang gusto mo na meron kang share ng God's Word. Bakit? Ang isang tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon, alam po natin yan, lahat po ang destinasyon ay impyerno. Hanggat hindi nagsusuko ng buhay kay Jesus, hindi kinikilala si Jesus sa tagapagligtas, ang destinasyon ay ang walang hanggang paghihirap, torment, trouble, lahat ng mga sakit nandyan. Kaya ang sabi doon, tayo po na tinawag ng Panginoon, gamitin po tayo ng Diyos para to snatch them. Ano ba sabi, no? Habulin? Anong in-snatch? Dagitin natin, no? Ano sa Tagalog? Kasi snatcher yung nasa isip ko no? Ganun talaga, biglaan, no? Kailangan kunin natin, no? Hatakin natin, that's the word. Hatakin natin. Dahil papunta ng doon sa apoy ng impyerno, ng paghuhusga ng ating Diyos, kailangan gamitin po tayo ng Panginoon. Ano po ba ang magtutulak sa atin para mag-share ng God's Word? Para hindi ka na magdadalawang isip na, kailangan ba to? Baka pwede namang nagsisimba na lang ako sa church, okay na yan. Kristiyano naman ako born again naman ako, hindi naman, nabago naman na ang buhay ko, okay na yan. Hindi naman ako bumalik sa dati kong buhay noon, ng sanlibutan. Hindi po doon natatapos. Dahil nga kanina po sa pasimula, no, we were given the Great Commission. We are with Christ. No, we are with other people, with other Christians para ipatupad ang nais ng Panginoon to share the gospel. Ang unang-una po, dapat meron po tayo yung compassion. Yun yung idadamit natin para hindi ka na magdadalawang isip na mangaral ng salita ng Diyos, mag-share ng testimony mo, ikwento mo si Jesus sa kanila. Ano po ba ang compassion? Ang compassion it is mercy, pity, and concern in action. Next na po. Yan. Ano ba ang tawag natin dyan? Sa ibang version, habag,
awa, no? At sabi diyan, pag-iintindi sa kapakanan ng iba, pag-ibig, pagmamahal, in action. Mercy, pity, and concern in action. Yung pagmamahal natin, hindi lang po yan sa salita, hindi lang po hanggang panalangin, no? Kundi ito po ay may ginagawa. In action. Sabihin nga po natin, in action. Ayan. Malamya yung action natin. Pero bibilisan po natin yan. On Matthew chapter 9, verse 36, basahin po natin yung next slide. Ready, go. Because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. Dito po sa talatang yan, makikita po natin no, yung compassion ni Jesus. Sabi diyan, how can we show the compassion of Jesus? Paano nga po ba pinakita ni Jesus? Paano ba natin gagayahin yan? Diyan po sa Matthew 9:36 diyan, when He saw the multitudes, sabi po, no, sa next slide, we must see what Jesus see. Dinaanan po natin yan eh. Next slide na po. Yan. Dinaanan po natin yan nung nag-aral tayo po ng Imitate Christ. Dapat yung pananaw kung paano tingnan ni Jesus ang mga tao, dapat ganun din po natin tinitingnan. Hindi po yun, ay, bahala na sila dyan. Malalaki na sila. Madalas ganun ang ririnig natin. Bahala na sila sa buhay. Na-sharean ko na yan eh. Ilang beses na nga eh. Na-invite ko na nga yan. Hindi po. Doon sa Matthew 9:36, when He saw the multitudes, He was moved with compassion. Ang tingin ni Jesus sa mga taong ito, kailangan ng Diyos. Ang tingin ni Jesus sa mga taong ito, because they were weary and scattered. Alam na alam ni Jesus na kailangan ng kakalinga dito. Kailangan dito na mag-iintindi dahil katulad nila, katulad ng mga tupa na walang pastol, pagod, watak-watak, no, naliligaw. Dapat ganyan po natin tingnan ang mga tao na wala pa kay Kristo. We must see what Jesus sees. We must do what Jesus does. We must feel what Jesus feels. And we must pray what Jesus prays. Yung sa mga naunang talata po, no, si Jesus hindi tumigil mag-share ng mabuting balita ng kaharian ng Panginoon sa mga sinagoga, kung saan naroroon yung mga tao, kung saan nandun yung mga reliyoso, kung saan naroroon yung mga taong hindi pa kumikilala, hindi pa pinaghaharian ng Diyos. Ang tingin niya sa mga taong ito, kailangan nila ng tagapagligtas. Tayo po, how can we show the compassion of Jesus? Sabi po, no, ito po yung suggestion, pero magandang gawin po natin. This is compassion in action. Kaya nga, yung definition natin kanina ng what is compassion, mercy, pity, concern, in action. So, dahil gusto natin, andun yung habag, awa at gusto nating pakialaman na yung kapakanang espiritual ng taong ito, kailangan pong simulan na natin silang ipag-pray. Intentional soul winning, magsisimula sa panalangin. Maglista ka na ng 3 tao na gusto mong, na inilalagay ng Lord sa'yo na ito, kailangan mapuntahan mo, ma-sharean mo, kailangan nila si Jesus. Write down, list 3 people whom you will start praying for their salvation. Huwag mong bitawan sa panalangin. And write down a practical work of compassion you can be involved with. Marami pong suggestion dyan. Pwede pumunta sa mga orphans, sa mga widows, help the poor, sponsor a child, go to prison, short-term outreaches. Pero ang gusto ko pong tutukan is become an everyday witness. Ang pinaka-epektibo po para ang mga tao'y maraming mailapit tayo sa ating Panginoon, araw-araw gugustuhin natin na magiging witness, magiging patotoo ako, magiging testigo ako, magiging magso-soul win ako ng mga tao sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin muna ang Lord. Kaya yun yung maganda, no? Everyday witness. Sabihin nga po natin, everyday witness. Dagdagan na po natin, I want to be an everyday witness. Parang
buo-buo ba yan sa kalooban nyo? Pinasunod mo ako, Pastore. Yan. 97% of Christians will never share the plan of salvation with one unbeliever ever in their entire lifetime. Sabi po sa isang survey, tinanong sa isang simbahan, meron ka na bang nadala sa Panginoon? Meron ka na bang na-sharean ng gospel? Meron ka na bang nabigyan ng iyong patotoo? Sabi raw, out of 100, 3 lang yung nakagawa sa kanilang entire na buhay. Yan. Bakit? Yung 97% hindi po nakakapag-share. Sabi po dyan, 90% of unbelievers will never come to church. Dahil inisip natin, ay, may karatula naman kami dyan. May FB page naman kami. May YouTube channel pa nga kami. Yaan mo yan, shinare ko naman yan. Punta sila ng church. Ayan. Pero ang totoo lang, sa mga tao na nakakita ng ating karatula o nasisharean mo, na-forward mo yung ating link ng FB, maganda po yun, magandang bagay po yan, hindi ko po sinasabing mali. Pero ang katotohanan po, konti lang po, yung magkukusa na pumunta ng church at kakatok, aatin po ako sa church nyo. Di po ba? Ang madalas, yung mga pumupunta ng church ay mga Kristiyano. Tama po ba? At madalas yung mga ibang napunta lang galing sa ibang lugar. Pero Christian din sila, galing lang sa probinsya o napalayo sila sa yung trabaho nila malapit dito, pupunta sila ng church. But 90% of unbelievers will never come to our churches. Naalala ko nung ako po'y bagong born again, dahil naghahanap ako ng simbahan, talagang pinuntahan ko lahat ng simbahan. Hindi ko pa nadidiscover kasi yung Bible study doon sa may Si Santos, sa may Tambo. Nung naganap talaga ako. May nakita ko, itong simbahan na to. Pumunta po ako sa EMLF. Doon ako unang umatin. Sa paghahanap ko. So, pero na-born again ka na, kaya ka napunta doon. And there are only 75% are willing to listen to a Christian talk about their faith. No? Pero magandang numero po yan. Ang ibig sabihin lang po, kung 90% ng mga unbelievers ay hindi nagpupunta sa simbahan, 75% naman na kapag ikaw ay nagkwento patungkol kay Jesus sa iyong pananampalataya, paano ka binago ng Panginoon, anong nangyari ba sa buhay mo nung tinanggap mo si Jesus, marami po sila. Sa bawat 100, 75, yung willing na makinig sa kwento mo patungkol kay Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Eh yun naman pala. Maraming magre-respond. Marami palang tutugon kapag nagkwento ka patungkol kay Jesus. A compassionate heart creates a desire to learn how to reach the hurting. Kaya nga sabi, no, dapat ang tingin natin sa mga tao na wala pa sa Panginoong Jesus, sa pamilya natin, sa kamag-anak natin, sa kaibigan natin, sa community natin, dapat ang tingin talaga natin, andun yung compassion, yung pity, yung mercy, andun yung concern. Bakit? Napakahalaga ng kaluluwa na to. Napakahalaga ng buhay ng taong ito. Kaya siya ay bata, kaya siya ay matanda, kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya dapat ilagay ng Lord sa atin yung compassion. Talagang sabi nga nung simula nating verse, no? Talagang we have to snatch them. Kailangan hatakin, kunin, dagitin natin sila dahil papunta na sila sa kapahamakan. Nobody knows gaano tayo katagal mabubuhay sa mundo. Di po ba? Di po ba? Kapag tayo po'y pumupunta sa mga funeral service, di po ba? Pagka, halimbawa, medyo alam naman natin yung buhay ng tao na yon at di rin naman natin alam kung anong mga huling sandali niya na paglapit niya sa Panginoon. Pero nakakahinayang, di ba? Pinangihinayangan natin kung ang alam nating klase ng buhay niya, hanggang sa huling pagkakataon, maaring hindi ito sumuko sa Panginoon. Kaya dapat nandun yung compassion. Kapag may compassionate heart ka, tutubo, magkakaroon dyan ng desire, kagustuhan, matinding kagustuhan na matuto.
Kasi ando na yung di ba? Yung mga nakaraang linggo nga, ang natin dapat hindi tayo mapakali. Dapat yun, makonsensya tayo. No, hindi lang konsensya, dapat yung compassion. Bakit po? Pag nandoon na yung burden for the lost soul, burden sa mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon, burden doon sa mga Kristiyano nang nag-backslide, di ba? Anong gugustuhin mo? Gusto ko, Lord, matuto how to reach them. Yun din po ba ang prayer nyo? Amen po ba? Kasi kung laging si pastor lang hahatakin nyo, Pas, may sharean tayo doon. Sister Life Group Leader, may sharean tayo doon. Minsan, hindi sila available o baka wala sila ron. At kailangan ka na, sister, brother, sa oras na yun, makwentuhan mo siya. You have that burden. Kaya ka nga naghahagilap ng mag-share. Dapat magkaroon ka ng desire to learn how. Paano ba na ma-reach itong mga hurting souls? Kanina po, tinuro sa first service, no? Na dapat pakilala natin si Jesus that He is the only cure. Napakaraming tao kailangan nila ng kagalingan. Hindi lang pisikal. Unang-unang kagalingan na kailangan nila ay ang kagalingang spiritual. Makonek ulit yung connection nila kay Lord. Dahil everything comes after and perfectly and overflowingly kapag ang isang tao kumilala kay Jesus, naging anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, pumunta siya rito para magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So dapat meron na pong ganun, gusto ko pong matuto. Gusto ko po talagang malaman paano ho ba to reach the hurting. Sabi nga dyan, you have to learn, learn, learn. And practice, practice, practice. Sino po ba rito na kahit sabihin mong magaling na siyang sumayaw, pag pinasayaw siya ay nape-perfect niya? Hindi po, di ba? Inaaral bawat steps, inaaral bawat gagawin niya. Kailangan aral at pag natuto ka, mag-practice. Tama po ba yon? Yung ating mga nagpa-practice. Tama ba? Kahapon nag-practice sila. Then sabi po dyan, only 6% of pastors and Christians feel equipped to share their faith. Konti lang daw po, mga pastor o mga kamanggagawa, 6%. Ibig sabihin, ano lang po to ay statistics. Pwedeng sa ibang, does not mean it applies to all. No? Pero kumbaga, in average, sa 100 daw po, 6 lang. Pero sa JIL Don Bosco, marami po na nasanay na, no, na mag-share ng gospel. Pero hindi po tayo mananatili doon lang. Gusto natin, bawat isa sa atin, magkaroon ng desire to learn how. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto mo bang matuto? Ayan. Ikaw, gusto mo ring matuto? Ayan, yung tinanong mo. Ano po sagot? Siyempre, di ba? Kailangan nating matuto kasi nga, hindi maaalis yung burden eh. Naalala ko po, no, yung may isang pastor na lagi niya sinasabi na parang, na pinipilit siyang, hindi naman pinipilit, parang kailangan siya pumunta on a certain place, kaya lang hindi siya makapunta. It so happened na yung, after a while na balitaan niya, nawala na yung taong yun. Minsan, ayaw talaga nating umabot sa ganon. Di po ba? Amen po ba? Ayaw nating umabot sa pagkakataon na ang taong yon mawawala ng buhay na hindi kumilala sa Panginoon. Lalo na kung konektado ka sa taong yon. Lalo na kung may kakayahan ka na pwede ka namang mag-share dahil lahat nga tayo commissioner sa ating Diyos. Kasama tayo sa mission, Great Commission. Kaya kung 6% lang na mga pastor at mga Kristiyano feel equipped, feel pa lang yun ha, feel nila, hindi pa totoo, feel equipped to share their faith, sabi dyan, why don't we talk with the lost? Bakit hindi tayo, nating kausapin sila, yung mga hindi pa kumikilala sa Panginoon? Bakit nga ba? Ito po yung ibang mga reason. Sabi nila, not knowing what to say. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Kalawa,
baka i-reject nila ako. Fear of rejection. Pangatlo, lack of role models. Wala kasing nagtuturo sa akin kung paano ko gagawin. At yung ikaapat, lack of Christ's compassion. And I believe, katulad nga po ng binasa natin kanina, no? Kung ang klase ng awa, habag, biyaya, pagmamahal, pag-ibig ng katulad ng ating Panginoon ang inilagay sa ating puso, palagay ko, hindi ka na titigil na maghahanap ka, sino bang pwedeng magturo sa akin? Sino bang pwedeng mag-train sa akin? Should every disciple be equipped and active in sharing their faith? Dapat ba ang bawat isang disipulo, kumilala kay Jesus, ay matuto at maging aktibo na ikwento, i-share ang kanilang pananampalataya? Amen po ba? Ayan. Ulitin ko po. Kasi parang 10% yung sumagot. Dapat po ba na ang bawat mananampalataya ay matuto at maging aktibo na mag-share ng gospel ng Lord? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Marami pong tumanggap sa paghamon. Ayan. This is the starting point. Win someone to Christ and then become their friend. Yan. Meron tayong ilalapit sa Panginoon at yung kanyang buhay, entire life, maging kaibigan ka. Dahil siya ulit ay gagamitin ng Panginoon to win also souls to Christ. Meron po akong isi-share na isang evangelism tool o witnessing tool. Katulad po kanina no, ng first service, yun po ay mga basic principle. At may nag-share din po ng gospel, nag-illustrate, mag-present ng gospel. Marami pong mga kaparaanan to share the gospel. At ito pong i-share ko ay one of those. And I feel magiging komportable po ang bawat isa kasi ang way ng pag-share nyo po ay ayon sa inyong karanasan. Ayan. Kung anong nangyari sa buhay mo. Ito po ay, it came from, galing po ito sa PCEC, no, Philippine Council of Evangelical Churches, at may nag-share puro na group of Christians about this tool, the 1-minute witness. 1-minute witness. Dadaanan po natin ito, the soonest na pwede nating madaanan. Mamaya po, after ng offering time, di ba, meron po tayong seminar. Meron po tayong seminar after ng ating offering time. Doon po natin gagawin yung mas detalyadong pagtuturo sa bawat isa. Magro-grupo-grupo din po tayo mamaya. Okay, sige, simulan po natin. Sabi diyan, 1-minute witness. Posible po ba ito? Alam niyo po, pag nag-house to house po tayo, di ba, halos every month, natigil lang po tayo nung nakaraang anniversary. At mapapansin po natin ang mga tao on the go, no? Talagang marami silang kinakaabalahan, pero the moment na tayo po ay kinausap sila, they are very much willing to listen to us. If God asks you to give Him 1 minute each day, would you be willing? 1 minute each day. Ibig sabihin, yung 1 minute mo, gagamitin mo para makapag-soul win ka. Pwede ba yon? Pwede po ba yon? Pwede. Kasi sa isang oras may 60 minutes ka times 24 hours. Ang daming minutes yon. Ilan yon? 52,000. Hindi ko na makwenta kung gaano karami. Minuto ang gagamitin natin. Okay? Sabi nga, aren't you glad someone shared their faith with you? If Jesus is the answer, shouldn't we be actively sharing His solution with others in this broken world? Sabi niya, no, matutuwa ka ba kapag ikaw ay nagkwento ng iyong pananampalataya sa iba? Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, alam natin na si Jesus ang sagot, alam natin na si Jesus ang pinakagamot sa lahat ng problema ng mga tao. Bakit hindi tayo magbigay ng panahon para ma-soul win sila? We would share our faith. Yes, God has chosen you and me to be His ambassadors and His voice. Okay. Sabi po dyan sa next slide, sharing our faith not only blesses the recipient, it blesses you back.
Sa mga dati pong naka-experience mag-share ng gospel, tuwang-tuwa po ba kayo? Totoo yung sinasabi ng Bible, no? Iba yung kagalakan ng mga umaani. No, hindi natin tayo rin mismo, hindi natin, 'di ba? Gustong-gusto natin yung reaction nila, yung mga tanong nila. Doon tayo mga interesado eh. Grabe, no? Hindi lang sila ang mapapagpala ng i-share mong pananampalataya sa kanila, kundi ikaw rin mismo na nag-share. We all can do this. We all have a story, and this is the 1-minute witness. Siyempre, bago po natin gamitin, no, anumang kaparaanan, hahayo tayo, tong araw na to, bukas may sisharean ako, may tatawagan ako, may ite-text ako, may sasadyain ako, may pupuntahan ako, may kakausapin akong ka-eskwela ko, ka-opisina ko, etc., kamag-anak ko. Ang lahat pong yan ay para lamang po magiging epektibo kung naroroon ang gabay ng Santong Espiritu. We invite the Holy Spirit na tulungan po tayo to share. Marami pong pagkakataon, no, 'di ba, kahit anong practice natin, 'di ba? Nagkakaroon lang na very smooth, diretso, hindi mo na nga alam kung saan mo kinukuha yung mga kinikwento kasi iba-iba po yung mga circumstances. Pero ang banal na spirito, anyayahan po natin siya, nagabayan po tayo, samahan, i-empower us, to equip us while we share God's Word. This is the 1-minute witness tool. I-rundown ko lang po, no? There is the permission, number 1. Number 2 is BC, before Christ. Number 3 is TP, turning point. Next is AD, Anno Domini. And number 5, if I had never met Jesus. Okay, number 1, gamitin po natin yung ating daliri. Ayan, taas nga po ng kamay. Yan. Ito po ang una. Sabihin po natin, permission. Ayan. Ang unang-unang gagawin natin is permission. Because God loves people, He wants us to tell them about Jesus. Whether they are stranger or friends, here's a great way to start. Kapag meron kang itinalaga, pinag-pray mo na yung taong yon, itinakda mo na ang araw na to, etong araw na to, kakausapin ko siya. Alam nyo po, pag pinag-pray nyo yon and intentionally gagawa, lahat ng mga hadlang dyan, lahat ng mga demonyo at pinadala ni Satanas para hadlangan yung taong yon, lahat yon tumba na. Kasi binatel mo na sa panalangin at ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos. So wag nang mag-urong sulong. So itinakda mo na ng araw na yon. Etong araw na to, sharean ko to. Ang una mong gagawin, sabi po dyan, ang pwede nyo pong gawin is to ask permission. Hindi po tayo nag-gate crash. Yan. Hindi tayo basta-basta. Hindi tayo namimilit. No? Ang pwede nyo pong itanong, pwede pong may I ask you a question. Kanina po yung na-share. Nung mga nakaraan po nating house to house, ang ginagawa po natin ay sinasabi po nating, pwede ka po ba naming ipanalangin? Meron ka po bang prayer request? And that is a good start. Amen po ba? O pag nakuha mo na po na ang atensyon at pumayag ang taong yon, sasabihin nyo na, pwede nyo pong sabihin, if they agree, ask, what is the best thing that has ever happened to you? Pwede mo pong sabihin kung ang nakasanayan nating itanong ay pwede ka po ba naming ipag-pray o pwede ba akong magtanong sa'yo? Ayan. Pag umoo siya, ang pwede mong itanong, ano bang pinakamasayang punto ng buhay mo o pinakamasayang araw ng buhay mo? Siyempre, di ba? Magre-recall yun. Kayo po, pag tinanong, anong pinakamasayang araw sa buhay mo kung hindi po kayo Kristiyano? Di ba? Ano po yun? Maaring, nung time na ganito ako, nung time na nagka-honor ako, nung time na graduate ako. So, nagre-recall sila. They are starting to participate. Yung engagement, ando na. Kapag sila po ay sumagot, makikinig po kayo. Hindi yung parang, hindi parang nagmamadali ka, ako naman. Di ba? Andiyan po ba kayo? So, practice po tayo. So, tas kapag nagkwento na po siya, ng sagot niya na ano bang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay mo. Kung positive naman po,
maganda. Pwede mo nyo pong sabihin, sundan na, pwede ba ako mag-share ng magandang bagay na nangyari sa buhay ko? Pag umoo siya, syempre siyang una mong tinanong, singit ka naman ng konti. Pag nagsabi siya, nung graduate ako, yun yung pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Syempre magre-react ka, naku, napakaganda nga po niyan. Pwede ko rin bang ikwento sa'yo anong pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko? So may transition. Nagkukuha po ba natin? So next po, ayan, so nakalagpas na po tayo dun sa permission. Next is before Christ. Ayan. Nung araw po kasi, kapag may mga sa history, nakaka-experience po tayo ng mga BC, AD. Yung BC po is before Christ. No? Yun, kasi yung kalendaryo nag-exist. May mga before Christ paliit ng paliit yung number hanggang sa araw ng pagkasilang ni Jesus. Parang ganon. Then palaki ng number, Anno Domini, yan, yung after death. No? Yan. Pero gagamitin po natin yan. So ano po yung una? Permission. Sabihin nga po natin, taas natin yung thumb natin. Permission. Pangalawa, before Christ. Okay, before Christ. So eto na, nagsabi ka na pwede ba akong magkwento ng magandang bagay na nangyari sa buhay ko? Yan na po. Describe your life before Christ. Simulan mo muna, pag umoo siya, simulan mo muna kung ano ang buhay mo dati, nung wala si Kristo. Tanda po natin, 1 minute, kaya nga may practice to, sinusulat din natin yan pag nagpa-practice tayo. So, kwento mo yung buhay mo. Alam mo, ako dati, isa akong tao na magagalitin. O isang tao ako na negative, lagi ang iniisip ko. Isa akong ganyan. May mga patotoo po ba kayo? May mga before Christ story po ba kayo? Amen po ba? Di ba meron? Sa sulat niyo po yun. Pero syempre, wag na yung detalye ng dati. Kunin po natin mga example dito. Perhaps you were lonely, frustrated, lacking purpose. Maybe you have success without significance, lot of guilt or anxiety. Maybe you were hopeless or angry at God or afraid to die. So on and so forth. So pwede kang, alam mo dati ako, takot akong mamatay. Yan. Pwede mong ilagay. Dati, ang dami kong mga alalahanin sa buhay. Ayan. Nagigets niyo po ba? So isulat niyo po yan. Pag nakwento mo na yon, yung buhay mo, bago mo makilala si Kristo, yan. So dito ay permission. Next is before Christ. Doon na po tayo sa turning point. Ayan, sa middle finger. Ano po yung turning point? Yan po yung ikikwento nyo. Everyone has a season with their spiritual curiosity kicks in, a time when you see your own spiritual need. So, nagtanong ka, simulan natin. Pwede po ba akong magtanong? Ayan. Pag umoo siya, so that's permission. Then, wag kwento ka. Ano po ang pinakamasayang araw na dumating sa buhay nyo? Magkikwento siya. After niyang magkwento, pinakinggan mo. Sasabihin mo naman, pwede rin po ba ako mag-share kung ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko? Pag umoo siya, kwento mo. Before Christ, so nandun ka na sa next step. Ano yung before Christ? Kasi alam mo ba, dati ang buhay ko ay ganito. Dati, ang buhay ko, lagi akong talunan. Kahit ano ang gawin ko, parang hindi ko ma-hit yung top. Lagi akong number 2, number 3. Hindi ako maging number 1. Pwedeng gano'n, no? Tapos pag nagkwento, pero alam mo ba kung anong nangyari? Ayan. Kwento mo na po yung araw na kumilala ka kay Jesus. Merong nag-imbita sa akin sa isang church. Merong nag-imbita sa aking classmate ko nung pumunta kami sa isang chapel, multipurpose chapel po yun sa PUP. Umupo ako doon. Doon narinig ko yung turo. Ayan, pwede mo nang ikwento kung ano yung naging turning point ng life mo. Meron po ba kayong turning point? Yung araw na kumilala ka kay Jesus. Maaring merong isang nag-pray sa'yo. May sakit ka, gumaling ka, pinatanggap ka kay Jesus. That's your turning point.
Amen po ba? Nagagets po ba? Amen. So, yun po. That is your turning point. Then next, nakwento mo na yan. Susunod ay AD, Anno Domini. It means, not for the Latin, the year of the Lord. This is the easiest and most fun part of our story. Bakit? Dito mo na, kwento mo na nagturo doon na si Jesus pala ay namatay para sa aking kasalanan, ako pala'y makasalanan, ang dami ko palang ginawang mali, meron palang nag-iisang anak ng Diyos. Nasi-share mo na yung gospel, di po ba? Amen po ba? Sa turning point, doong stage na yon, makikwento mo na kasi yun naman talaga yung naging turning point ng life mo eh. Nung may nag-share sa'yo patungkol kay Jesus, na siya'y namatay para sa iyong kasalanan. Eto na. So permission before Christ, turning point, then eto na yung Anno Domini o yung what happens next. Yan. Mula nung nakilala ko si Jesus, hindi na ako takot mamatay. Ayan. Andiyan po ba kayo? Meron po ba kayong after you know Christ? Yung AD? Meron po ba kayong ganong kwento? Andiyan po ba kayo? So, nagsusulat na kayo, okay lang po yan. Pero nung nakilala ko si Jesus, ayan, yung turning point, then after kong makilala si Jesus sa buhay ko, hindi na ako nag-aalala. Hindi na ako magagalitin. Amen po ba? So, ilagay nyo na po yan. Since I've met Christ, no, lalagay nyo po dyan yung mga adjectives. Siyempre, maging consistent ka. Kung ang ginamit mong dahilan nung una, nung wala pa ako kay Kristo, ako ay, ang nasa isip ko, puro na lang kumita ng pera. Pero nabankrupt ako, etc. Nung nakilala ko si Kristo, isinare sa akin doon, siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, na ako pala'y makasalanan, kailangan ko ng tagapagligtas. Shortcut ko lang po Then, nung nakilala ko si Jesus. So, ang ginamit mo doon, puro pera na iisip mo. No? Na naghirap ka, na bankrupt ka. So, susundan mo lang yon. Yan. Pero nung nakilala ko si Jesus, nalaman ko na hindi lang pala pera sa buhay ang makakapagpakontento sa tao. Amen? Sample lang po yan. Then, next is number 5. Number 5 is, if I have never met Christ. Alam mo, naiisip ko rin minsan, kung hindi ko kaya nakilala si Jesus, ano na kaya ako ngayon? Ano na kaya nangyari sa buhay ko? Siguro palaboy-laboy pa rin ako. Siguro tad-tad na ako ng utang. Siguro puro trabaho na lang ako nang walang nangyayari sa buhay ko. Nagets po ba natin? So yan po yung sample ng 1-minute tool. Madali po bang gawin? Kasi experience nyo yung ikikwento nyo. Binalangkas lang po natin. Nilagyan lang po natin ng outline. So next slide, taking it further, doon na sa next slide, Sarah. Taking it further, after sharing your testimony, magtatanong ka na. So you should keep yung sino-soul win mo, dapat hindi siya nadi-disconnect sa'yo, ha? Dapat nagtatanong ka rin minsan. Ikaw ba naranasan mo rin yun? Amen po ba? Dapat dire-diretso pa rin, nakaka-connect pa rin kayo doon sa inyong kausap. Idudugtong na niya. Dudugtong mo na. Kung wala, ulit po tayo, permission. Pangalawa, before Christ. Bago mo nakilala si Kristo. Susunod, turning point. Yung pagkakataon na nakilala mo si Jesus, anong pangyayari yon? Pang-apat, after you know Christ. Then lastly, ano po yon? Ano na kaya ako? What have I been if I have not known Christ? So kapag nandun ka na sa puntong yon, alam mo, naisip ko, kung wala ako kay Kristo, siguro palaboy-laboy na ako. Siguro hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako. Ikaw, naiisip mo rin ba yon? Ayan, tatanungin mo na yung kausap mo, so what about you? Yung mga ibang example po dyan, nakalagay, no? Meron po dyan na, so what about you if you die tonight? Do you think you will go to heaven?
Number 2, how do you think someone gets to heaven? Number 3, may I tell you how the Bible says you can know you're going to heaven? Mas gusto ko po yung number 3. No? Na ikaw, gusto mo rin bang malaman kung ano ang sinasabi ng Biblia? Kung paano makakapunta ng langit? Kung paano masisigurado na pagtapos ng buhay mo rito sa mundong ito, ikaw ay pupunta sa langit? Ano po? Palagay naman humindi. Di ba? O pa rin yung kausap nyo. Yan, dire-diretso na po. Ayan. Admit that you're a sinner, yung ABCs po natin of salvation. Admit that I have done wrong. Believe that Jesus Christ died to forgive me, and confess that I have sinned. Then, ipapag-pray na po yung panalangin ng pagtanggap. Simple lang naman po ang panalangin ng pagtanggap. Ayan, may salvation poem po dyan sa next slide. Sabi po dyan, pwede nyo na pong i-lead sa prayer. Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. So pwede pong sauluhin na lang yan. Madalas po, ang umpisa ng panalangin ay pagtanggap na ikaw'y makasalanan. Ikalawa ay pagtanggap kay Jesus, no, bilang na kailangan mo ng tagapagligtas at pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Pangatlo ay yung pananampalataya na siya'y namatay para sa iyong kasalanan. So, it's either Tagalogin nyo po yan, tapos sauluhin. Pwede po yun. Maiksi lang naman po kasi. Yan. And their closing your story. Yan. Siyempre, i-wrap up muna kapag siya ay tumanggap na sa Panginoon. Yan. Reading the Bible, sabihin mo kapatid, magpatuloy ka sa Lord. Usually, may binibigay po tayong Bible. Bigyan nyo na rin po ng reading guide. At pagkatapos, praying daily and finding a Bible-believing church to attend weekly. Hindi po natatapos sa pag-share ng God's Word. Kaya umpisa pa lang nga, no? Pray, mag-soul win ka, and be a friend. Ibig sabihin, sa mga susunod na linggo, pupuntahan mo siya, kukumustahin, madala mo sa church, maka-attend ng mga seminars natin, ng Sunday service, maka-attend ng mga life group, lumago siya sa Panginoon. Hanggang dumating yung time na siya na rin mismo mag-aakay na ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. The Great Commission with the Savior. Go therefore and make disciples of all people. Again, evangelism is our assignment. Ayan. So, ang goal po natin, we start by praying 3 persons. Ang gawin po natin, compassion in action is be an everyday witness. Mamaya po, yan, mas detalyado lang pong isi-share ng mga Bible teachers natin mamaya. Ito po'y suggestion lang, para lang meron po tayong guide kung paano isi-share yung gospel. Ang maganda po rito, personalize po yan sa inyo. Yan. Hindi nyo kailangan magsaulo ng kwento ng iba, kwento nyo ang ikikwento nyo sa kanila. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Kanina po, no, marami pong itinuturo sa atin. Actually, there are so many methods of sharing the gospel. Of course, ang pinaka-core niyan ay si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ang ating tagapagligtas. Sa lahat ng mga itong natututunan po natin, magiging powerful lang po yan. No? Kung hahayaan natin na ang banal na spirito ang sumama, manguna po sa atin. Alam niyo po ba, sabi po ng isang survey, it takes 7 times daw po para sa isang tao na paulit-ulit siyang nasi-share ng gospel bago siya totoong sumuko sa Panginoon. So what's important in sharing the gospel is hindi yung reaction ng ibang tao, kung okay ba sila sa pakikitungo sa inyo. Ang importante ay yung
yung binhi na inilagay mo sa taong yon. Maaring ikaw yung pangalawa, pangatlo, baka o ikaw yung pangpito na nag-share ng gospel. Tandaan natin, ang salita ng Diyos, lahat ng bagay mawawala, pero ang salita ng Panginoon mananatili yan kailanman. Amen? Praise God. Praise the Lord. Meron ba akong nakalimutan? Ayan, sige. Maaari po bang, sorry po i-stop ko lang po muna. Pwede po tayong umupo lang sandali. Yan, sorry po. At ngayon ko lang nakita yung ating children. Ang ating pong mga children ministry ay sila po ay nasa discipleship training. At sila po ay tinuturuan din po paano mag-soul win. Ibig sabihin, kahit ang mga bata natin na 4 years old, 5 years old, 12 years old pababa, ay binigyan ng bibig, kakayahan ng Panginoon to share the gospel to anyone. Siyempre, mas effective kung sa mga kabataan. Marami pong methods of sharing the gospel. May we hear one mula sa atin pong Sunday schooler. Si Uways po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Zoe Silabano na nasa Sunday School Children Ministry. Nais ko lang po ibahagi sa inyo ang Gospel of Salvation. Nakikita niyo po dito, meron pong dalawang picture na nagkaiwalay. At ito po ang sinful man na makasalanan na tao at ang ating banal na Diyos. At meron po ditong bangin na nakalagay po dito ay kasalanan. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, ang lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo nagkasala, walang sino mang sa atin ang malinis na walang kasalanan. Ito na po. Sabi po dito sa Romans 6:23, lahat ay nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin naman po nito, kapag tayo po ay namatay at di pa po tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay mapupunta sa impyerno. Na tinatawag na second death, na pag napunta ka na dito, kahit nasusunog ka na, di ka pa rin mamamatay. Kaya dapat po tayo magsisi sa ating mga kasalanan para di tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Nice. At ito na. Sabi ng mga tao, para daw sila ay makaligtas sa mga paraan nila, religion. Kapag Christian ka, kala nila makakaligtas na sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi po yun. Good works, mabubuting mga gawa, kala nila maliligtas na sila pero hindi pa rin po yun. Going to the church, ngayon, nagsisimba ka, pero di ka pa nagsisisi sa inyong mga kasalanan. Di ka pa rin maliligtas. Giving to the poor, pagbibigay sa mga may hirap. Eto, paano pag mahirap ka? Tapos di ka makapagbigay sa mga may hirap. Ibig sabihin, di ka na makakaligtas. Sabi dito sa Ephesians 2 verse 8 hanggang 9, ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating mga gawa. Ito ay dahil sa mga kagandahang loob ng Diyos. Tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito na. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na isang anak na si Jesus upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at tayo'y makaligtas. Sabi sa John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus.
Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay makakaligtas. Nakalagay, sin is forgiven, napatawad ka na ng Diyos. Ayun na. Dahil napatawad ka na ng Diyos, ikaw ay nasa Panginoon na. Sabi sa John 10:10, siya ay pumarito sa mundo upang magbigay ng buhay na walang hanggan, kapayapaan, kapatawaran, masaganang buhay, kagalingan. Sino po sa atin ang gusto ng buhay na walang hanggan? Sino po sa atin ang gustong magkaroon ng kapayapaan? Sino po sa atin ang gustong patawarin ng ating Panginoon Diyos? Sino po dito ang gustong magkaroon ng masaganang buhay? At sino po dito gusto ng kagalingan? Lahat naman po tayo, lahat ng gusto na to, kung ikaw ay magsisisi at patawarin ng Diyos. Sabi sa John 1 verse 12, ikaw ay anak na ng Diyos. Napatawad ka na. Yun lamang po. Praise God. Purihin ang Panginoon at yan po, nagpa-practice yung ating for how many. Sila po ay nagkakaroon na rin ng training para makapag-share din sa kapwa nila mga kabataan, sa mga bata. Kung kinaya nila, kaya natin. Tama ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tumayo po tayong lahat. Salamat po kay Always na ginamit ng Lord to present to us the gospel. Katulad po ng nabanggit ko po kanina, marami pong kaparaanan. Iba-iba na nga po, no, ang ginagawa ng mga Christian leaders all over the world para ma-encourage po o makonsensya. Ayan. Ang mga anak ng Diyos na hindi po dapat tayo tumigil nang makontento lang na tayo lang ang ligtas. Ito, isang pamamaraan nga po para maging simple na dahil wala ka ng ibang gagawin, kundi ikwento mo lang. Yung katulad nga po, no, number 1 na tool talaga natin ay ang ating buhay. Yung buhay na binago, buhay na nilinis, pinatawad ng Panginoon. Sa sobrang katuwaan natin, di ba, kapag babalikan natin yung time na kumilala tayo sa Panginoong Yesus, maganda yung tanong dun ano kaya ang buhay ko kung hindi ako na born again? Ano kaya ang buhay ko kung hindi ko nakilala si Jesus? Isipin nyo, yung sagot nyo ron, yan din yung kalagayan ng mga tao na hindi pa kumikilala kay Jesus. Kung ang sagot nyo ron, kung hindi ako na born again, siguro magulo pa rin ang buhay ko, walang direksyon, walang pag-asa, bankrupt, maraming mga alalahanin sa buhay. Hindi nawawala ang problema pag na-born again ka. Amen po ba? But what makes the difference? Meron kang Diyos. Yung tagapagligtas mo na si Jesus, tinodo na ang lahat, binigay na ang lahat-lahat sa krus ng Kalbaryo. Ano pa bang bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo? Kaya wag po tayong makontento na tayo lang yung ligtas, tayo lang yung may pagpapala, tayo lang yung kahit may problema, masaya, kahit may problema, may kapayapaan. Diba? Sabi nga nag-share kanina, no? Jesus came to give life and have it to the fullest. Si Jesus ang cure, si Jesus ang sagot, si Jesus ang kagalingan. Share natin yan sa lahat. Mga kapatid, na mamaya, sana ang prayer ko, mag-participate po tayo. Sample-sample lang po yan. We listen, we learn, and we practice dito at sa bahay. You can call your life group leaders din mamaya kung paano gagawin. Pero lahat po ng paghahanda na yan, kung hindi po tayo i-equip, i-empower, kakasihan at sasamahan ng banal na Espiritu, wala pong kapangyarihan ang lahat ng yan. Amen? So we ask the Holy Spirit to empower us. Kailangan natin siya sa ating mga personal na buhay. May pangangailangan ka ba, kapatid? May kaguluhan ba sa iyong isipan? Ang iyong buhay espiritual ba ay nanlalamig? Ano man ang kalagayan mo, kapatid, hayaan natin
na araw-araw puspusin tayo ng Santong Espiritu. Maging sa pag-share natin ng kanyang salita, puspusin tayo ng banal na Espiritu. May we sing this love song to the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panaharan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon. May we sing it again? May we raise our hands to God and ask the Holy Spirit. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Yes, cry out to the Holy Manatili ka Spirit. sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang ngayon at Sing it again. Make this your prayer. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang ngayon. Hallelujah. Hallelujah. As we allow the Holy Spirit to minister. Hallelujah. Hallelujah. Let the instrument play. Holy Spirit, minister to your people. Anumang mga pangangailangan na meron ka, kapatid, let the Holy Spirit fill you today. Let the Holy Spirit mark your testimony. Let the Holy Spirit equip you and empower you today. Let the Holy Spirit change us for more to glorify God. Hallelujah. For the last time, banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, hallelujah. minamahal kita, ikaw Hallelujah. May you raise your hands to God. Father, in the name of Jesus, naririto po ang buhay ng bawat isa. Give us that compassion, Lord God, to act in mercy, pity, O God, and concern for the lost souls. Teach us, Lord, to learn. Teach us, Lord God, Lord, na ang buhay namin magamit mo
Araw-araw, meron kaming masyaran ng aming mga patotoo that we may lead them, Lord, to you, that they may know Christ as their Lord and Savior. I-empower mo po ang bawat isa. Langisan mo ang aming mga bibig, Panginoon. Turuan mo, Lord, kami, lalo na kung kailangan naming mga magsaulo ng mga memory verse, ng mga verses about salvation. And most of all, Lord God, equip us, Holy Spirit, empower us, teach us what to say, Lord, in the name of Jesus. At dalangin ko po sa bawat isa ngayong umagang ito, anumang pangangailangan na meron po kami. Father, in Jesus' name, some of us here, Lord, lumalapit sa iyo sa pananalangin. Meron silang sakit at karamdamang pisikal. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Mga mahal nila sa buhay na may sakit, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, touch their body, O God, in Jesus' name, as we release your mighty healing power over their lives, over their bodies, over, Lord, sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, ang kagalingan din, hindi lamang ng aming pisikal, maging ng aming mga emosyon, ng aming mga kaisipan. Many of us here are hurting, Lord. Maaring sila'y nalulungkot. May mga bagay, Panginoon, na nagpapabigat ng kanilang mga buhay, dalahin, O Diyos. Magulo ang kanilang kaisipan. Maaring iba'y nawawala ng pag-asa. Panginoon, Lord, lalapit lamang kami sa iyo, O Diyos, na tagapagpagaling namin. And we claim, O God, that by the stripes of Jesus, we are healed, Lord. Heal those minds, O God. Tanggalin mo ang mga takot, tanggalin mo anumang alalahanin, anumang mga bagay na bumabagabak sa kanilang mga puso, O Diyos. In Jesus' name, cast away all fears, for Jesus is with you. There is nothing impossible with the Lord. Cast all your cares to Him. Panginoon, bigyan mo ng kagalingan ang puso ng iyong mga anak. Those who are broken-hearted, yung mga nalulungkot, O Diyos. May mga pinagdaan ng Panginoon na nagbigay ng sakit sa kanilang mga puso. Heal their hearts, O God. And even our minds and emotions, Lord. Heal us. Anumang mga, Lord, anumang mga bagay, Lord God, maaring yung iba nakakaisip, Lord, na ang buhay nila'y wakasan o paiksiin, Panginoon, yun ay kasalanan sa iyo, O Diyos. May pag-asa sa iyo, Panginoon. Huwag kang gumibab, kapatid. Manatili ka kay Jesus dahil ang pag-asa mo ay si Jesus sa pangalan ng ating Panginoon. And Father, we pray those who are, Lord, nangangailangang pinansyal. Kapatid, lahat ng pangangailangan mo, sabihin mo sa Panginoon, mabuti ang ating Diyos, sa Kanya hindi ka kukulangin, sa Kanya ay makukumpleto ka. Siya ang Diyos na nagkakaloob sa ating mga pangangailangan. Pagkalooban mo po, O Diyos, ng pangangailangan, mga pambayad sa eskwelahan, sa mga tuition, mga supplies sa school, pangangailangan sa kanilang tahanan, Panginoon, maging ang mga nasa, Lord, tanikalan ng pagkakautang, in the name of Jesus, we destroy, Lord God, the demons of bankruptcy. We destroy the demons ng anumang mga pagkakautang, mga pagkakalubog sa anumang pagkakautang in Jesus' name. And Father, we let loose, O God, your spirit of prosperity, a blessing, guidance, wisdom to be upon them, Lord. Bigyan mo sila ng kakayahan, Panginoon, Lord God, Lord, to create wealth, Lord God. Pagpalain mo ang bawat gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Bigyan mo sila ng magagandang trabaho, O Diyos, mga negosyo, anumang mga pangangailangan nila. Higit sa lahat, turuan mo sila, Panginoon, na maging masunurin, dahil walang anumang bagay na hindi kayang pagpalain ng Diyos sa kanyang mga anak na sumusunod. Teach us to be faithful, Lord God, in our finances. In Jesus' name. And Father, higit sa lahat, ang aming spiritual na pamumuhay. Ayusin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Turuan mo kami, Panginoon, Lord, na araw-araw, hilingin namin, O Diyos, na mabuhay kami ng may kabanalan.
At ang buhay na yan, ang gamitin mo para kami ay makapag-share ng iyong gospel, para kami makapag-akay sa iyo, ang mga patotoo namin, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, para marami pang makakilala sa iyo. Anumang pangangailangan ngayong araw na ito, kinakatagpo ng Panginoon. We release the mighty blessings of the Lord. We release the mighty favor of the Lord to be upon you. Catch it in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming pong salamat, O Diyos. Hayaan mong maingat naming ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, nararapat lamang sa aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng tumanggap ng pagpapalay, magsabi ng Amen and